So yan, magandang araw sa inyo lahat mga kampyonista. Nandito nga kami at binisita natin yung ating isang tropa, no? Tropa natin dito sa Florida, Maria Aurora Valer. Kilala niyo naman na yung kasama natin, walang ikaw, DC. Tropang Lloyd Dumlao, no? Na homing pigeon. Siyempre kasama rin natin si Sir Glenn, Ralph Fontanilla. Kaya pala pag-live, no? Si Sir Ralph Fontanilla at saka si yung ating napakasipag na TSR dito sa eventually dito na mag-area rin sa Aurora, no? Si Sir Christian Psycho, no? Hahawakan niya na siyempre yung Bulacan, Nueva Ecija, saka dito sa Aurora, saka yung iba pang magiging part ng kampiyon na pag-saturate natin ng product ng kampiyon dito sa North Luzon. So, maraming salamat unang-una sa Sir, no? Sir Lloyd, dahil napagbigyan mo yun. Bigyan mo kami ng time. Alam ko, busy ka, no? Visit dito sa loob mo para magkaroon tayo ng konting kwentuhan. At the same time, yung mga kasama natin ditong iba pang fancy, ano, na nandito sila sa likod. Mamaya papakita natin. At mga fancy dito sa area mo. So, bago tayo magkwentuhan, Sir Lloyd, magpakilala ka muna sa kasi Sir Ralph sa mga makakanood ng video natin, ano, pakilala kayo kung taga saan kayo para at least yung mga ibang newbie pa rin na mga kasama natin pansier pakilala. Sa mga kalapats natin dyan, ako nga po pala si Lloyd Dumlao o mas kilala bilang homing. Dahil nagbablog din ako ng kalapate, dinodocument ko yung mga alaga ko. So, dito sa Aurora Province, itong bayan namin, Maria Aurora. So, isa kami sa mga pansil dito na patuloy na binubuo at pinapalawak ang industriya ng pagkakalapate. So, may mga kasama rin tayo dito. Sir Ralph. Ako nga pala si Ralph Eugene Fontanilla, ang newbie puncher ng Maria Aurora. Maraming salamat po sa mga bumisita rito. Si Christian. So, ako naman po ang sales representative ng kampiyon dito sa Aurora. Ayun, nakilala nga natin si Sir una sa Expo. So, pinuntahan natin siya ngayon at nagpapasalamat tayo kasi binigyan niya ng time na makilala dito sa area yung product ng kampiyon. So yan, mga kampionista, nakilala niyo na yung mga kasama natin yung umaga. At syempre, kahapon naman, dahil kahapon ba nandito yung team ng kampiyon, no? So of course, kasama natin yung bumubuo ng ating admin, yan, sina Miss Polly, no? At yung kasama rin natin yung ating marketing head, si Ma'am Ali Bero, no? Para dito sa mga gagawin nating activity dito sa area ng Aurora. Nakwento rin sa atin ni Sir Lloyd, no, na kumpare pala niya yung ating nag-isang Mr. Consistent, no? Idol Reggie. Si Sir Idol Reggie. So shoutout sa iyo, Sir Reggie Joel Cruz, no, ng Reggie Cruz Club Energyari, saka sa mga bumubuo ng ating mga tropang kampiyon dyan, sina Sir J, Ace, Aquino Brothers, at the same time sina Sir Cloyd, at yung mga tropa natin sa Pampanga, sina Sir Eddie Muli, si Sir Bart Minigal Rodriguez, at si Ulawi, no, si Sir Arnold Lester Serralta. Wala ko nalimutan, no? Wala sir. Sir J, nabanggit ka, Sir Lloyd. So yan, pagsimula na tayo sa kwentuhan natin, no? Sir Lloyd, siyempre alam ko, marami kang mga followers din, no? At isa ka rin sa mga nagbablog pagdating sa pigeon racing. Saka pwede mo naman kaming kwentuhan, paano nga ba nagsimula si Lloyd Dumlao sa pag-iibon? Sa pag-iibon po muna sir o sa pag-vlog? Pag-iibon muna. Pag-iibon po, so normal lang din sa mga naririnig natin na mga istorya ng mga karamihan na pansir. So bata pa lang, mahilig na. So mga elementary days po, mahilig na talaga. Kaso kalapating lang, lumilipad-lipad lang sa bubong, isa poste, maraming butas, mga ganun, normal. Tapos, nag-aral, nagtapos nag-stop pala sa pag-aaral nung college. Tapos napapunta ako ng Smart Communication, trabaho po ako doon. Tapos yung dalawang kasama namin sa work, shoutout po ron sa mga nakasama natin. At sila yung way para makabalik ako sa pigeon racing. Gawa ng every may meeting kami or mayroon kaming picnic, mga ganon. So nagkikentuhan lagi silang dalawa. So na-curious na ako na ipag-coordinate na ako anong pinag-uusapan nila.
At yun nga, binigyan nila ako ng tig 2 kalapate at nag-try uli ako. Gumawa ako ng maliit lang na kulungan. Way back 2018 ata yun, kung di ako nagkakamali. And then, yun, doon na ulit bumalik. Pero that time, wala pa akong idea talaga na may karera dito sa lugar namin. Pero given na sa ibang lugar, meron ng pigeon racing. Existing na. Dito sa amin, hindi ko alam. So, nagtanong-tanong ako, nagtanong-tanong ako. At yun nga, nung may nalaman ako meron, kaso parang ito lang ata ang lumalaro. Para lang libangan talaga. So, doon na ako nag-try na mag-vlog-vlog. Kasi nga, ay nakakagis ko na yung ibon. So, para remembrance lang. So, sa pagbablog naman, wala akong idea dati talagang may kita. So, alam ko lang, magbibideo, mapapanood mo sa YouTube. Masaya ka na mapapanood ng iba yung video mo. Pero nung time nga na di talaga ako mahilig sa camera kasi sobrang mahiyaan din ako. So, na-boost ko na lang yung confidence ko yung onwards na. Kasi nga, patuloy na ako nagbibideo. Lalo nung nalaman kong may monetization pala, so dun ko na naisip na pwede pala siyang pagkakitaan talaga. Extra income. So nung nakaipon ako, nakabalik ako, nakapag-enroll ulit ako ng 3rd year college, naituloy yung pag-aaral ko. At awa ng Diyos, dahil sa Kalapate, nakagraduate si Oming. Malaking tulong pala. Malaking tulong sa akin si Kalapate talaga. So yun yung aking history behind kung paano napunta sa pigeon racing. At hanggang until now, 2024, nagbablog at ito, siguro habang nabubuhay ako, hindi na mawawala sa akin yung Kalapate. Si Sir, ano naman? Bata pa lang sila, sa loob pa lang siya ako ng tiyan. Baby pa lang. Joke lang. Malapit pala ito si Sir. Sir. Hindi sir, newborn. Oo, newborn. Nagkakalapat. Elementary po yun, nag-iibon na rin po. Kaso mga pa netoy-netoy lang na ibon din. Hanggang sa nito na may club na rin sa amin. Kaya medyo kumukuha tayo ng mga may alam na linyada na naibon din. Kumbaga, nung nagkaroon na ng capacity, ng opportunity na kaya na yung mga expenses, no? Kaya na po. Trabaho na. So, sila, talagang na tayo tumingin sa pag-iipon. Tuloy-tuloy na. Alam naman ng mga kasama natin yan na talagang medyo, sa panahon ngayon, magastos talaga Magastos talaga. Hindi lang sa financial, dahil sa oras din, dahil marami kang gugugulin na oras. No? So, yun nga, mga kapilisa, narinig nyo yung humble beginnings ng ating kaibigan na si Sir Lord, saka si Sir Ralph, no? Pareho sila rito sa Maria Aurora. Aurora. So, ano naman sir yung mga yung sa tingin mo na yung sa journey mo ng pag-iipon, ano naman yung sa tingin mo na parang hindi mo malilimutan ang mga naging past experiences mo sa pag-iipon na alam ko kasi, kamaya kasi tatanungin ko rin paano ba yung sistema na rito sa pag-iipon. So ano ba yung medyo remarkable sa'yo na pag pinag-usapan yung si Homing pagdating sa ipon na parang pinapresyo mo pagdating sa ipon? Siguro po isa yung hindi ko makakalimutan yung every time na ang papasok sa aking Kalapate is yung mga batang umuusbong na gusto maging puncher. So yun yung mga sinusuportahan natin, tinutulungan natin na sa tingin ko balang araw after a few years makakatulong sa industriya na mapalawak dito sa amin kasi nga maliit lang yung community dito sa amin. So pinapangarap ko lumaki, lumayo yung karera namin. So every time na mayroon akong gustong balikan at napapangiti na lang ako bigla, naalala ko yung mga bata na nung time ng pandemic talaga sobrang saya ko dahil hindi namin naisip na pandemic. Dito lang kami nagpapalaro ako ng Kalapatin, sir, talaga.